Kinabukasan, habang inaayusan si Noah ng kanyang mga katulong ay dumating si Dylan upang iulat ang kanyang nalaman tungkol sa lalaking nagngangalang Orts na gustong-gustong maging tauhan ni Noah noong isang araw. Binanggit ni Dylan na matalino na itinago ni Orts ang kanyang pinagmulan. Ngunit ang totoo ay siya at ang kanyang mga magulang ay dating mga tagapaglingkod ng unang prinsipe. Ipinaliwanag ng butler na mahigpit ang mga maharlika sa pamamahala ng kanilang sambahayan, kaya limitado ang pakikisalamuhan ng kanilang mga malalapit na tagapaglingkod sa labas. Minsan ang mga maharlika ay nagre-recommend na magpakasal ang kanilang mga tagapaglingkod sa isa't isa, at ang mga anak na isinilang mula rito ay automatikong nagiging bahagi ng sambahayan ng maharlika. Dinagdag pa ni Dylan kay Noah na malinaw na si Orts ay ipinadala bilang spy ni Prinsipe Gilbert at pinagtibay ito ni Noah. Inutusan niya ang butler na huwag ipaalam ang impormasyong ito kahit kanino dahil ngayong alam nilang spy si Orts, maaari nila itong gamitin para sa kanilang layunin at sumang-ayon si Dylan at pinuri ang obserbasyon at kutob ni Noah sa pag-alam ng tunay na intensyon ni Orts sa unang pagkikita pa lamang. Ang totoo ay hindi dahil sa kutob ni Noah kaya siya naghinala kay Orts. Nang tanggapin niya si Orts bilang tauhan ay hindi man lang bahagyang tumaas ang kanyang mga stats at doon naging malinaw na hindi ito tunay na tapat sa kanya, biglang may isa pang ulat si Dylan kay Noah. Sinabi niya na narito ang may-ari ng paborito niyang tindahan ng regalo dahil nahanap na nito ang bagay na hinahanap ni Noah. Natuwa si Noah dahil sulit ang 10,000 ibinayad niya sa mga ngalakal at agad niya itong ipinatawag. Magalang na bumati ang mga ngalakal kay Noah subalit iginiit niya na tigilan na ang mga formalidad at dalhin na ang item. Ipinahudyat ng mga ngalakal sa kanyang mga tauhan na ipasok ang isang malaking painting sa silid, inalis niya ang tela na nakatakip dito at ibinunyag ang larawan ng isang magandang dalaga at lumapit si Noah upang suriing mabuti ang painting, at sinabi ng mga ngalakal na ang pangalan nito ay Hiwa at ginawa ito ng isang sikat na pintor. Sinabi rin niya na hindi ito pangkaraniwang painting at batay sa reaksyon ni Leviathan, napatunayan ni Noah na ito ay may sumpa at natuwa ang mga ngalakal sa kanyang obserbasyon at ipinakuha niya ang pangalawang painting na halos kapareho ng orihinal. Inihayag niya na ito ay isang kopya na ipininta kasabay ng orihinal na Hiwa, ngunit may isang malaking pagkakaiba sa pagitan nila at napansin ni Noah na ang dalaga sa orihinal na painting ay mukhang mas matanda ng kaunti kaysa sa nasa kopya. At doon niya naunawaan na ang dalagang nasa loob ng painting ay patuloy na lumalaki at tumatanda sa paglipas ng panahon. Nais pa niyang malaman ang higit patungkol dito kaya't hinugot niya si Leviathan at ginamit ang kapangyarihan nito upang hiwain ang painting, na ikinagulat ng husto ng mga ngalakal ngunit sa halip na masira ay nagsimulang magliwanag ang painting ng berdeng kulay, at iminulat ng dalagang nakakulong sa loob nito ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa painting, at halos malaglag ang panga ng mga ngalakal sa sobrang pagkabigla at lumutang ang dalaga sa harap ng painting at tumingin kay Noah ng may malambot na excitement. Nakatayo lamang ang mga ngalakal na gulat subalit tila nakakausap ni Noah ang dalaga sa pamamagitan ng telepathy. Sinabi nito na ang painting ay ginawa gamit ang kanyang dugo at pinatay siya ng pintor at hinalo ang kanyang dugo sa pintura upang malikha ang sinumpang obra na ito. At dahil doon ay nakulong ang kanyang kaluluwa sa loob nito at idinagdag ng dalaga na nais niyang bayaran si Noah sa pagpapalaya sa kanya, at agad niya itong inutusan na mangako ng katapatan sa kanya. Wala namang pagtutol ang multo na dalaga at nanumpa siyang mananatiling tapat sa kanya magpakailanman, pagkatapos nito ay kumilos siya na parang isang dolphin at paulit-ulit na sumisisid papasok at palabas ng painting. Sinusubukan pa ring unawain ng mga ngalakal kung paano naging ganito ang isang sinumpang painting, ngunit napagtanto ni Noah na naputol niya ang mga tanikala ng dalaga gamit si Leviathan kaya't malaya na itong makalabas sa painting, ipinapakita lamang nito ang bago niyang kalayaan. Pero hindi iyon ang mahalaga kay Noah at mas ikinatuwa niya na nadagdagan ng kaunti ang kanyang stat sa elementong lupa, nagpa siya rin siyang paglaanan pa ng mas maraming puhunan ang multo na dalaga para sa hinaharap. Ang multo na si Hiwa ay maaari lamang makipag-usap sa pamamagitan ng telepathy at sinabi niya kay Noah na maaari siyang maging kapakipakinabang at pinakita ni Noah na gusto niyang makita ang kakayahan nito, at agad itong nagbago ng anyo at naging kamukha ng mga ngalakal, na labis nitong ikinagulat habang tila parang unggoy na unang beses makakita ng sarili sa salamin. Sinabi ni Hiwa kay Noah na marami pa siyang kayang gawin. Hinawakan ni Noah ang kanyang kamay at sinipsip niya ang enerhiya nito dahilan upang bahagya siyang magliwanag, pagkatapos ay inutusan ni Noah ang mga ngalakal na hawakan ang kamay ni Hiwa.
Nahawakan niya ito gamit ang kaliwang kamay, subalit ang kanan niyang kamay ay dumaan lamang sa katawan nito at natuwa si Noah nang makita kung gaano kahusay kontrolin ni Hiwa ang kanyang katawan. Nagpasalamat siya sa mga ngalakal sa pagkakatuklas kay Hiwa at binanggit niyang bibilhin niya ang painting sa kahit anong presyo na banggitin nito, inutusan din niya itong maghanap pa ng iba pang sinumpang mga bagay. Hindi nagtagal ay bumisita ang mga ngalakal na si Alan kay Noah dala ang isang tambak ng mga kahon. Tinanong ni Noah kung ano ang dahilan ng biglaang pagbisita at iginiit ni Alan na napili ang kanyang anak na si Ada upang maging isa sa mga tagapaglingkod ng emperador, at narito siya upang magpasalamat kay Noah sa pagtulong na maging posible iyon. Naalala ni Noah kung paano niya inirekomenda si Ada, bilang tagapaglingkod sa Imperial Palace bilang bahagi ng kasunduan nila ni Alan 6 na taon na ang nakalipas. Humanga siya na ang batang pinili niya ay umangat hanggang sa ranggo ng attendant at napansin din niya na malaki ang nagastos ni Alan sa mga regalo na dala nito. Binanggit ni Noah na ang lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng $30,000, at nagulat si Alan na tama ang hula niya at binanggit ni Alan na ngayon ay attendant pa lamang si Ada at umaasa siyang balang araw ay maging concubine ito at kalaunan ay maging asawa ng emperador. Higit pa roon ang titulong Empress na siyang pangunahing asawa ng emperador. Ngunit hindi lahat ng asawa ay naaabot ang posisyong iyon at maging ang ina ni Noah ay hindi agad naging opisyal na asawa hanggang sa makuha niya ang titulong Vice Prince. Sinabi ni Noah kay Alan na ang mapili bilang attendant ay unang hakbang pa lamang sa paglalakbay ni Ada, dahil mula ngayon ay haharapin niya ang maruming politika sa loob ng palasyo. Hindi agad naunawaan ni Alan ang ibig niyang sabihin, kaya sinabi ni Noah na isipin niya kung ano ang mangyayari kung papalitan ng isang selosang katulong ang pabango ni Ada ng isang amoy na kinamumuhian ng emperador. Nagulat si Alan sa posibilidad na iyon at sinabi ni Noah na ang mga babaeng sobrang mapagkompetensya ang pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Pinayuhan niya ang mga ngalakal na regular na padalhan ng pera si Ada dahil kakailanganin niya iyon upang makaligtas at umangat sa politika ng palasyo. Agad namang kumilos si Alan upang ayusin iyon. Pagkatapos nito, ibinabaling ni Noah ang kanyang pansin sa mas mahahalagang bagay at inutusan niya si Zoe na maghatid ng liham at $10,000 sa kanyang ina. Tinanong ni Zoe kung hindi ba mas mainam na si Dylan ang magdala nito sa palasyo, ngunit sinabi ni Noah na ang kanyang ina ay nakatira sa panloob na bahagi ng palasyo kung saan bawal ang mga lalaki. Dahil sa patakarang iyon ay minsan lamang siya sa isang taon maaaring makipagkita sa kanyang ina at naawa si Zoe sa kanya. Kaso ipinahayag ni Noah na hindi siya karapat-dapat sa awa at inutusan niya itong iparating pa ang isa pang mensahe sa kanyang ina, na siya na ang tumatayong tagapag-alaga ni Ada. Nagulat si Zoe sa narinig at tinanong si Noah kung balak ba niyang gamitin ang kanyang ina para sa politika ng palasyo. Pinagtibay ito ni Noah at ipinaliwanag na mas mahalaga ang pakinabang at pagkawala kaysa sa ugnayan niya sa kanyang ina, dahil ganoon ang takbo ng buhay ng pamilyang imperial. Ipinaliwanag niya na kung maging paborito ng emperador si Ada, maaari itong maging malakas na kakampi ng kanyang ina at makikinabang ang lahat doon. Namangha si Zoe kung paano hindi maalis ng pamilyang imperial ang politika sa kanilang buhay kahit gustuhin pa nila. Handa na sana siyang ihatid ang liham, ngunit pinigilan siya ni Noah at tinanong kung kumusta ang kanyang ina at sinabi ni Zoe na labis ang pasasalamat ng kanyang ina kay Noah sa pagbibigay sa kanila ng bahay at maayos na trabaho. Subalit kamakailan, may kakaiba raw na nangyari habang sinasara ng kanyang ina ang tarangkahan sa gabi at may nakita itong lalaking palihim na gumagala sa hardin at nang lapitan niya ito upang tanungin, agad itong tumakbo palayo. Naniniwala ang kanyang ina na may tao na palihim na pumapasok at lumalabas sa mansyon, at naging interesado si Noah sa impormasyong iyon at inutusan niya si Zoe na sabihan ang kanyang ina na itago muna ito, dahil balak niyang alamin kung gaano ito katotoo. Nang gabing iyon habang isinasara ng ina ni Zoe ang tarangkahan, may tao na lumapit mula sa likuran at tinurukan siya ng lason gamit ang isang karayom bago pa siya makakilos at bumagsak siya sa lupa na tila patay, at nagpakilala ang umatake bilang si Orts at sinabi nito na kasalanan niya ang pagkakatuklas sa kanya, pagkatapos ay tumakas ito ngunit sa kabutihang palad ay hindi pa tunay na patay ang ina ni Zoe. Pinapanood niya ang nangyayari kasama sina Zoe at Noah, na gumamit kay Hiwa bilang panlilinlang upang mahuli si Orts sa akto at inutusan ni Noah si Hiwa na umatras, mapaglaro itong bumalik sa tunay nitong anyo bago tuluyang naglaho. Pagkatapos nito, sinabi ni Noah kina Zoe at sa kanyang ina na bumalik muna sila sa kanilang baryo sa dahilan na ililibing ang kanyang bangkay.
hindi dapat malaman ni Orts na buhay pa ang babaeng inakala niyang napatay niya, kaya kailangan nilang magtago hanggang sa maayos ang sitwasyon. Naging emosyonal si Zoe at ang kanyang ina sa narinig, ngunit tinanong ni Zoe kung ayos lang ba talaga na hayaang makatakas si Orts. Ibinunyag ni Noah na si Hiwa ay nakabantay na rito kaya't wala silang dapat ipag-alala. Kinabukasan, sa isang tahimik na kubo malapit sa lawa ay nagising si Orts na may matinding sugat sa dibdib at tiyan at habang pinipilit niyang gumalaw sa kabila ng sakit, sinabi ni Noah na huwag siyang masyadong kikilos o muling bubuka ang kanyang mga sugat. Hindi maintindihan ni Orts ang nangyayari at ipinaliwanag ni Noah na nasaksak siya kagabi, ngunit maaaring hindi niya maalala dahil sa matinding pagkabigla at iginiit ni Noah na kagabi ay iniulat niya sa kanyang handler na napatay niya ang babaeng nakakita sa kanya, ngunit bilang kapalit ay sinaksak siya ng handler at itinapon sa ilog dahil nabigo siya sa kanyang misyon bilang isang spy. Sa kabutihang palad ay nagbabantay si Hiwa noon at nailigtas siya ni Noah. Sinabi ni Noah na noon pa man ay inaasahan na niyang itatapon lamang si Orts, ngunit hindi niya akalaing mangyayari iyon ng ganoon kabilis. Hindi makapaniwala si Orts na nabasa siya ni Noah at pati ang kanyang pagbagsak ay nahulaan nito, pinagsisihan niya ang kanyang mga desisyon at sinabi na kung nagsumikap lamang siya ng tapat para kay Noah at hindi naging spy, maaaring iba ang naging kapalaran niya. Binanggit ni Noah na hindi pa huli ang lahat at hindi makapaniwala si Orts na handa pa rin siyang tanggapin muli ang isang nabigong spy bilang tauhan. Sumagot si Noah na kapalit nito ay hindi na siya maaaring magtaksil, dahil mas mabigat pa sa kamatayan ang magiging parusa niya. Gayunpaman ay ipinangako rin niyang hindi niya siya itataboy dahil lamang sa pagkabigo at napaiyak si Orts at napaluhod sa harap niya, at buong pagpapakumbaba na tinanggap ang alok ni Noah at sinuri ni Noah ang kanyang mga stats at nakita niyang lumakas ang kanyang wind attribute, patunay na tapat na ngayon si Orts sa kanya. Ibinigay niya ang unang utos nito at magpagaling muna ng tuluyan, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng bagong identidad at nagpasya si Noah na gawin siyang gobernador ng isang malayong rehiyon sa kanyang nasasakupan habang hindi pa humuhupa ang gulo sa kabisera. Nagpasalamat si Orts sa labis na tulong ni Noah at upang patunayan ang kanyang katapatan, ibinigay niya ang isang mahalagang impormasyon at sinabi niya na kamakailan ay nagbigay si Prinsipe Gilbert ng regalo sa emperador bilang bahagi ng kanyang masamang plano. Nabigla si Noah nang marinig ang katotohanan at agad siyang nagtungo sa Imperial Palace para sa isang agarang pagpupulong sa kanyang ama. Tinanong siya ng emperador kung ano ang dahilan ng kanyang matinding pag-aalala at hiniling ni Noah sa kanya na itigil ang pag-inom ng alak na ibinibigay ni Prinsipe Gilbert. Nagtaka ang emperador at tinanong ang dahilan. Sumagot si Noah na ang alak ay maayos kung inumin ng mag-isa, ngunit kapag masasabayan ito ng isang tiyak na pagkain ito ay nagiging nakamamatay na lason at hiniling ng emperador kay Noah na sabihin ang lahat ng detalye agad. Ibinunyag ni Noah na ang espesyal na pagkain ay ang Dragon's Claw na kinakain ng emperador at ng Crown Prince isang beses sa isang taon sa isang seremonya upang pararangalan ang kanilang mga ninuno, dahil isang taon nang umiinom ng alak ang emperador at ang Crown Prince, naniniwala ang lahat na ito ay ligtas. Ngunit kapag kinain nila ang Dragon's Claw sa seremonya ay pareho silang mamamatay at walang maghihinala kay Gilbert. Tinanong ng emperador si Noah kung sigurado siya rito at pinagtibay niya ito at sinabi niyang pinapasubok niya sa isang kriminal na nasa death row ang kombinasyon ng alak at Dragon's Claw, at nawalan ito ng malay bago pa man sila makapagbigay ng paunang lunas. Nahihirapan pa ring tanggapin ng emperador ang balita ngunit lubos siyang nagtitiwala kay Noah at tinanggap ang kanyang mungkahi. Inutusan niya ang kanyang katulong na ipatawag si Henry at magsagawa ng malawakang investigasyon sa mansyon ni Gilbert. Pinuri niya si Noah sa paglalantad ng sabuatan at pinauwi muna siya na nangakong ibibigay ang gantimpala sa susunod at pagkaraan nito. Inaresto ng mga sundalo sa pamumuno ni Henry ang mga tagapaglingkod sa bahay ni Gilbert. Nagpatotoo ang mga ito na nagsasagawa siya ng nakamamatay na eksperimento sa mga ilegal na alipin. Nakumpirma na balak niyang angkinan ang trono matapos patayin ang emperador at ang crown prince, ngunit nabigo ang kanyang plano dahil kay Noah at di nagtagal ay ipinatawag muli ng emperador si Noah. Hindi maalis sa isip ni Noah na kakaiba ang pangyayaring iyon. Karaniwan, ang emperador ang may pinakamahusay na network ng impormasyon sa buong imperyo at dapat ay nalaman na niya ang ganitong balak. Subalit kumilos ito na parang wala siyang alam at biglang napagtanto ni Noah na nagpapanggap lamang ang emperador na walang alam, samantalang alam na niya ang lahat mula pa noong una. Dumating ang emperador at pinagtibay ang hinala ni Noah,
At idinagdag pa na hindi naman talaga siya umiinom ng alak at nagulat si Noah at tinanong kung bakit wala siyang ginawang aksyon. Sumagot ang emperador na marami siyang anak na naniniwalang matagal na siyang emperador at panahon na upang palitan ang namumuno, ngunit iba ang pag-iisip ni Noah at dahil doon ay mas nagtitiwala ang emperador sa kanya kaysa sa ibang prinsipe. Idineklara ng emperador na si Noah ay magsisilbi bilang Vice Minister ng Military Affairs bukod pa sa pagiging Minister of Justice, at siya rin ang magiging Governor General ng Imperial Guard at tinanggap ni Noah ang gantimpala kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang layunin ng kanyang ama, subalit agad ding naging malinaw ang sagot. Sinabi ng emperador na hindi siya basta-basta bababa ng hindi lumalaban, ngunit posible na isa sa kanyang mga anak ang pumatay sa kanya upang agawin ang trono at kapag nangyari iyon ay nais niyang pamumunuan ni Noah ang Imperial Guard sakupin ang kabisera, at siya mismo ang pumili ng susunod na emperador at napakalaki ng responsibilidad na iyon para kay Noah.